So yun guys, no, kakauwi ko lang galing ride. So ito po yung ating Honda Click. Galing po ito ng Quirino Province. Malapit po ito sa Isabela. So ngayong araw is i-update ko ulit kayo kung ano na ba yung status nitong Honda Click natin na sinalpakan natin ng MTK Black 60mm value 165cc. Siguro yung iba dito kaya nanonood is may plano na magpakarga or bumili ng black na yun, ito nga MTK or ibang brand para may idea sila sa makakargadong motor. Lalo na dito sa naka-MTK na black. So ito yung ating motor mo, napakadumi. Walang naging problema sa biyahe. 300 plus kilometers papunta doon sa may Quirino, 300 plus din pabalik. So total 600 kilometers. May twisties, may mga paahon. Pero so far, hindi ko siya na-experience na mag-overflow, mag-overheat. Walang ganun akong na-encounter. So, sobrang solid ng natin, set natin ngayon. So, ngayong araw mga pare ko is mag-change oil tayo. So, ito yung gagamitin natin oil. Honda. Actually, Honda rin yung ginamit kong oil dito nung una kong binuo itong engine ko. Pero may halo kasi na additives, yung prime lube. Pero ngayon, is Honda pa rin yung gagamitin natin. Pero wala na siyang halong additives. So, tara, mag-change oil tayo ngayong araw. Parang tutorial na rin kung paano mag-change oil ng Honda Click na Honda Click, game changer. Tsaka kahit anong motor. Bali ngayon mga pare ko, no? I-drain na natin yung langis nitong Click natin. So gagamit tayo nito. Nabili ko lang to dyan sa grocery, mura lang to. Ay sa Pure Gold, yung mga ganito. Pang to, lagay ng ulam. Pero pwede natin gamitin na lagay ng oil para medyo malawak siya, oh. Wala siyang tatapon-tapon talaga, as in kuhang-kuha talaga yung langis. Tapos ang gagawin ko, luluwagan ko muna yung drain plug, tapos papainitin ko yung langis ng konti para mas madaling bumaba yung langis. Kasi ang langis kasi kapag mas mainit, mas malabnaw yan. Kapag mas malamig, mas malapot. So papainitin lang natin ng konti, konting-konti lang. So gagamit tayo ng 12mm na socket. 12 kasi nasa ilalim nito eh. Yan. Ayan, naluwagan na natin siya. Ngayon, papaanda rin natin yung engine kahit mga 2 minutes lang. Yan. Ito, yan, pinatay ko na yung kanyang engine. Ang gagawin ngayon natin ay tatanggalin na natin yung kanyang langis. Yan siya. Ayun, mapapansin natin, no? Medyo mapula-pula pa yung langis natin. Bali 2,000 na itinakbo nito. Tapos, ganyan pa rin siya. Hindi siya ganun kaitim talaga. Tapos, tatanggalin natin to para mas bumaba lalo yung langis niya. Para makahinga. Ayan. Tabi lang natin dyan. Mamaya, pupunasan natin yan. Lilinisin natin to. Tapos, iganon-ganon natin. Ayun, no? May mga bumabagsak pa. So, hindi pa talaga siya ubos na ubos. Yun na, napakadami sa laman. So guys, ito na drain na natin, no? Ang susunod naman natin gagawin is tatanggalin natin itong sa may strainer sa gilid. Gamit itong 7mm na socket. Gumamit pala tayo ng impact wrench na kilat. Sa mga interesado nitong product na ito mga pare ka, napaka-useful nito. Ilalagay ko dyan sa comment section yung link kung saan ko ito binili. Andyan po sa may pinakaunang comment. Napakaganda nitong na to. Napakalakas. Hindi siya yung tipong parang ibang generic na impact wrench. Ito talagang quality itong impact wrench na to. So ayan siya. Opya. May tumutulo-tulo pa ng konti dito. So after natin tanggalin ang kanyang filter, bakit may mga ganitong dumi sa loob? Ano to? Ayan, oh. May mga ganito. Saan kaya ito galing? Yan ang hindi natin alam. Yung gasket na ginamit natin, oh, yung humahalo sa langis siya, nasasala niya, oh. Kailangan natin lilinisin din natin to. Pero ito matigas to, hindi ko alam kung anong part to ng loob ng makina. Anyway, lilinisin natin yan bago natin isalpak ulit dun sa ating motor. So ito mga pare ko, nalinis na natin itong pinaka strainer sa gilid, itong tatlo na to. Ito rin, tsaka ito napunasan na natin. Na-drain na rin natin lahat ng langis. Ngayon, isasalpak na natin ito, tsaka ilalagay natin yung langis. Bali, sasalpak na natin tong strainer. Bali, ang pagkabit nito, ito, yung may paliit na dulo ng spring. Yan, nakapatong yan dito. Tapos itong strainer, nakaganon yan dito. Yan, ganyan yung position niya. Tapos papasok natin dun sa gilid. So, ayun na, papasok na natin siya dito. Ayan.
Medyo mahirap lang ipasok kasi may spring, pero yan, nadali naman natin. Tapos gamitan lang natin ng manual itong panghigpit dito kasi baka naman masobrahan tayo sa higpit gamit yung impact wrench, baka ma-lost thread to. Kaya manualin lang natin. Pulso lang, pulso. Eto mga pare, ibubusan na natin yung ating langis dito sa ating Honda Click. Yan o, Honda. Bali 800 ml lang yung lalagay natin dito. Mag-iiwan lang tayo dito ng 200 ml kasi 1000 ml to or 1 liter. So meron naman dito 200, 400, meron naman nakalagay na marking. Kaya hindi tayo susobra or kukulang. Ayun mga pare kayo, pinatirahan natin ng 200 ml. So 800 ml na yung nakalagay dun sa ating Honda Click. Tapos tatakpan na natin yung pinaglagay natin na yun. Ito naman, magagamit naman natin to sa susunod na change oil natin. Ipunin lang natin yung mga 200 ml natin hanggang sa makabuta ulit tayo ng 800 ml. So ako nagawa ko na yun, mga 4 na ganito, 800 ml na yun. Ngayon ibabalik na natin ito dito sa motor natin. Ayan, ubos naman na siya. Then ito, higpitan nyo lang muna ng kamay. Then higpitan nyo na nito. Huwag nyo yung kamay lang panghihigpit nyo kasi possible na matanggal yun ulit. Iba talaga kapag gumamit kayo ng ganito, pliers or long nose, para mahigpitan talaga to. Kasi may tropa ako, kinakamay lang niya, habang bumabaya siya natanggal to, tumatapon yung langis dito. So aberya yun sa biyahe natin, kaya okay na gumamit kayo nun para maging okay na. Tapos ang gagawin ngayon natin dito is papaanda rin natin yung makina para mag-circulate yung bagong langis dito sa motor. Mga 2 to 3 minutes lang din naman yung ginagawa ko dito. Ayan. Tapos itong langis na to ilalagay natin dun sa lagayan natin.